Magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking maliit na channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapang karanasan tungkol sa buhay sa Japan at practical na tips. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang personal na kuwento, ang aking brand new na Toyota na halos 20 taon kong nakasama sa buhay. Noong binili ko ang sasakyan ko, brand new ito galing sa dealer. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam noong unang beses kong hinawakan ng manibela, halo ng saya, kaba at excitement. Para sa akin, simbolo ito ng pagsusumikap at unti-unting pagtupad sa pangarap habang nagtatrabaho sa Japan. Sa simula, simpleng gamit lang, pangpasok sa trabaho, pang-grocery, panglakad sa mga kailangan. Pero habang tumatagal, naging bahagi na ito ng aking araw-araw na buhay. Lumipas ang 20 taon, pero matibay pa rin. Habang tumatakbo ang panahon, hindi ko namalaya na umabot na pala ng halos 2 dekada ang Toyota ko sa akin. Sa loob ng 20 taon, regular maintenance lang ang puhunan, bihirang major repair. Kahit mataas na mileage, maayos pa rin ang takbo. Hindi ako tinirik sa mahahabang biyahe. Gusto ko ring sabihin sa puntong ito na hindi ako ahente o nagpo-promote ng Toyota. Pero base sa aking personal na karanasan, kung gusto mong magkaroon ng sasakyang pwedeng magamit ng matagal at may benta pa sa magandang halaga, mas kapaki-pakinabang talagang piliin ang Toyota. Kaya ko po ginawa ang content na ito ay hindi para magbenta, kundi makatulong man lang sa inyong pagdedesisyon sa pagpili ng sasakyang maasahan sa mahabang panahon. Dahil sa tibay ng sasakyan, marami kaming napuntahan sa Japan. Mga probinsya para makita ang sakura. Mga lugar na may snow kung saan subok ang performance. Mahabang coastal drive na tahimik at relaxing. City driving sa masisikip na kalsada. Sa bawat biyahe, naging saksi ang Toyota ko sa saya, pagod at simpleng moment ng buhay. Pagbebenta at isang nakakagulat na halaga. Dumating din ang oras na kinailangan ko na itong ibenta. Akala ko mababa na ang value dahil sa edad, pero dahil maayos ang kondisyon at matibay pa ang makina, naibenta ko pa ito ng 200,000 yen. Doon ko lalo naintindihan kung bakit mataas ang resale value ng Toyota. PH versus Japan Toyota models. Dito sa part na ito titingnan natin, paano nakaiba ang Toyota cars. Depende sa pangangailangan at pamumuhay, lalo na sa Pilipinas at Japan. Sa Pilipinas, ilan sa mga sasakyang sikat pero bihira sa Japan ay Toyota Vios, Toyota Tamaraw, Toyota Fortuner, Toyota Avanza, Toyota Veloz, Toyota Rush. Samantala sa Japan naman, may mga sasakyang popular pero hindi kilala sa Pilipinas. Toyota Crown, Toyota Noah, Toyota Voxy, Toyota Sienta, Toyota Harrier, Toyota Mark X. Mayroon ding mga sasakyang pareho sa dalawang bansa pero magkaiba ang tingin sa kanila. Toyota Alphard, sa Japan, karaniwang luxury family van. Toyota Alphard sa Pilipinas, simbolo ng VIP at mayaman. Toyota Prius, sa Japan, common hybrid para sa pamilya at taxi. Toyota Prius sa Pilipinas, mas kilala ng car enthusiasts at imported hybrid buyers. Kaya sa madaling salita, pinapakita nito na ang Toyota ay umayon sa kultura at pangangailangan. May mga sasakyang sumisikat sa isang lugar pero bihira sa iba. At ang pareho naman, iba ang tingin at halaga, depende sa kung saan. Reflection. Ano ang Toyota para sa akin? Para sa akin, ang Toyota ay hindi lang sasakyan, hindi lang convenience, kundi maasahang kasama sa mahabang panahon. Sa loob ng 20 taon, pinakita nito na ang tunay na halaga ng sasakyan ay nasa tibay, reliability, at peace of mind sa bawat biyahe. Kung may sarili kang kuwento tungkol sa sasakyan mong tumagal ng maraming taon, ibahagi mo sa comment section. Gusto kong marinig ang inyong karanasan. At kung nagustuhan mo ang simpleng kuwentong ito, like, comment, subscribe. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na video.